Nagsisimula ang kwento sa isang kaakit-akit na tagpo sa isang nightclub na ipinapakilala ang pangunahing karakter na nagngangalang Eva, bilang isa sa pinakakaakit-akit na mananayaw, nagawang agawin ni Eva ang atensyon at puso ng lahat ng taong dumagsa sa club na yun. Labis na nasiyahan ng lahat ng manunood sa kahangahangang pagtatanghal ni Eva, ngunit sa sandaling yun, ang isang babaeng nagngangalang Marga, isa ring mananayaw, ay nakaramdam ng inggit dahil sa patuloy na pagsikat ni Eva. Unti-unting tumindi ang tensyon sa pagitan nina Eva at Marga at kinailangan ni Eva na harapin ang isang bagong hamon upang mapanatili ang kanyang kasikatan. Samantala, todo pagsisikap si Marga na mabawi ang Athens yung dati ay kanya. Ipinakita rin ng isang lalaking nagngangalang Mac na isang tapat na customer ng club kung saan nagtatrabaho si Eva. Palagi siyang mainit na tinatanggap ng may-ari ng club. Kilala si Mac sa lugar na iyon dahil sa kanyang katapatan. Sa ibang lugar naman, may isang binatang nagngangalang Adan. Si Adan ay isang napakahusay na mananayaw at isa ring madalas na customer ng club. Sa kabilang banda, si Eva na katatapos lamang ng kanyang pagtatanghal noong gabing iyon ay nakatanggap ng hindi inaasahang pagbisita mula sa isang babaeng gasgasan. Ang babaeng ito ay ang tunay na ina ni Eva. Dumating ang ina ni Eva upang sapilitang humingi ng pera. Lumalabas na noong nakaraan, ang ina ni Eva ay isa ring mananayaw. Bagamat alam niyang ang trabahong ito ay hindi nangangako ng magandang kinabukasan, nagpasya pa rin siyang ipamana ang propsyong yun sa kanyang anak. Lumipat ang kwento kay Adan na noon ay nagtatanghal sa harap ng mga manunood. Sa parehong oras, naroon din sina Marga at Eva upang panuurin ang pagtatanghal ni Adan. Napansin nila ang interes ni Adan sa kanilang dalawa at nakaramdam ng selos si Marga. Matapang na nilapitan ni Marga si Adan sa harap ng maraming tao at nauwi ito sa isang larong futsal na nanganganib sirain ng maayos na kalagayan. Dahil sa pangyayaring ito, nakaramdam ng hindi komportable si Eva. At nagpasya siyang umalis at iwan ang lugar na yon. Kinabukasan, makikitang binibisita ni Adan ang isang grupo ng mga bata upang magbigay ng pagkain. Lumalabas na palagi siyang naglalaan ng oras upang alagaan ang mga bata, pati na rin ang pagbibigay sa kanila ng baon. Sa ibang lugar, muling binisita ni Max si Eva sa kanyang pinagtatrabahuhan, ngunit ang pagbisita ni Max sa pagkakataong ito ay hindi para maglaro ng futsal, kundi upang ipahayag ang kanyang damdamin kay Eva at yayain siyang magsama sa iisang bahay. Nagpasya si Mac na palalimin ang kanyang relasyon kay Eva. Dati yun, kasi hindi mo natanggapin YG Kenon ako sayo. Samantala, isang lalaking dati nang interesado at nasiyahan sa serbisyo ni Adan ay muling nagtangkang makipagkita sa kanya. Ngunit noong gabing iyon, tinanggihan ni Adan ang kanyang pagbisita at nagpasyang hindi na siya tanggapin muli. Hindi nagtagal, dumating din si Marga upang hanapin si Adan sa gabing iyon. Ngunit tinanggihan ni Adan ang kanyang paanyaya na maglaro ng futsal at iniwan siya ng walang sabi-sabi. Labis na nadismaya si Marga sa pagtanggi ni Adan. At iniwan ang pagtatagpong ito ang halo-halong damdamin sa pagitan nila. Sa labas, muling binisita ni Adan ang mga bata gaya ng kanyang nakagawian, dala ang pagkain. Lumalabas na hindi kailanman nalaman ni Adan ang pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang dahil siya ay lumaki sa isang ampunan. Kahit hindi madali ang kanyang buhay, patuloy pa rin niyang inaalagaan ang mga bata at binibigyan sila ng pagkain at pagmamahal. Kinabukasan, nakatanggap si Eva ng isang sorpresa mula sa mga bata na nagdala ng mga pulang rosas. Ipinaliwanag ng mga bata na ang mga bulaklak ay galing kay Adan bilang paghingi ng tawad at pag-amin ng kanyang damdamin. Ang umagang yun ay naging napaka-perpekto para kay Eva at nagdulot ng matinding kilig sa kanyang puso. Hindi pa roon nagtapos ang mga sorpresa mula kay Adan. Kinagabihan, binisita ni Adan ang pinagtatrabahuhan ni Eva upang panuurin ang kanyang pagtatanghal. Matapos ang trabaho ni Eva, bumaba siya upang salubungin si Adan at nauwi silang dalawa sa paglalaro ng futsal. Makalipas ang ilang araw, nagpasya sina Adan at Eva na magsama sa isang bahay na medyo malaki. Ngunit sa ibang lugar, pinag-uusapan ng mga kaibigan ni Eva ang kanilang relasyon at nagdududa sila na hindi ito magtatagal dahil sa kanilang mga propesyon. Sa parehong panahon, hinarap ni Adan ang isang trahedya. Isa sa mga batang labis niyang minamahal ay naaksidente ng isang hindi kilalang tao. Agad na dinala ang bata sa ospital upang makatanggap ng masusing gamutan, na nagpilit kay Adan na isang tabi muna ang kanyang trabaho. Sa gabing yun, napilitan si Adan na tanggapin ang pagbisita ng lalaking dati na niyang tinanggihan, kahit pa iba ang kanyang nais. Samantala, sa parehong oras, nakatanggap si Eva ng pagsita mula sa may-ari ng kanyang pinagtatrabahuhan dahil sa kanyang desisyong magretiro bilang mananayaw. Samantalang mataas pa rin ang demand ng mga customer para sa pagtatanghal ni Eva,
Habang nakikipag-usap si Eva sa kanyang mga kaibigan, biglang ipinakita ni Marga ang isang video ng kanyang paglalaro ng futsal kasama si Adan noong nakaraan, at agad naging napakatensyonado ng sitwasyon. Pagdating sa bahay, ipinahayag ni Eva ang kanyang galit kay Adan at hiniling na tumigil na ito sa kanyang trabaho. Ipinaliwanag ni Adan na ang kanyang trabaho ay para lamang sa ikabubuhay at walang kinalaman sa damdamin, at ilang ulit na rin niyang sinubukang umalis sa mundong iyon ng trabaho. Ngunit dahil sa kanyang limitasyon bilang nagtapos lamang ng elementarya, nahirapan siyang makahanap ng disenteng trabaho. Noong gabing iyon, si Eva na pa rin ng galit ay nakipagkita kay Mike upang maglaro ng futsal. Ginawa niya ito bilang paraan ng pagganti kay Adan. Nagkataon namang nakita sila ni Marga na dumaraan sa lugar. Sinamantala ni Marga ang pagkakataong ito upang lumikha ng gulo sa pagitan nina Eva at Adan, noong gabing iyon. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at nagsisihan sa isa't isa. Ang tanging hangarin ni Eva ay makalaya silang dalawa mula sa madilim nilang mga trabaho at magsimula ng panibagong buhay, samantalang mas pinili ni Adan na ipagpatuloy ang kanyang trabaho na siyang naging sandigan ng kanyang pamumuhay. Dahil sa pakiramdam na hindi na sila magkatugma, nagpasya si Eva na iwan si Adan, ngunit hindi pa roon nagtapos ang paghihirap ni Eva. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, hindi sinasadyang nakita ni Eva ang kanyang ina sa isang sangandaan, nakikipagkumpitensya sa ibang babae upang makakuha ng mga customer. Sa huling bahagi ng pelikula, makikitang dumaranas si Eva ng matinding emosyonal na paghihirap, hanggang sa siya ay umiyak habang tumatawa, at doon nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.